kapatid, maranasan natin, makilala natin ang Diyos, not just by mouth, not just by mind, not just by heart, but by life experience. In our life. Meron po daw isang nagsabi, meron daw pong isang nag-pray, sabi niya, Lord, kung hindi mo ako magagawang paslimin, Lord, if you can't make me slim, make my friends fat. kung hindi mo man lang ako, Panginoon, mapapapayat, patabain mo na lang ang aking mga kaibigan. Bakit po? Bakit anong pagkakilala niya sa Panginoon? Hindi kayang ibigay ang kanyang kahilingan. Alam po natin, ang Diyos ay pag nanalangin ka sa Panginoon, kaya niyang ibigay ang iyong mga kailangan. Amen? God answers our prayers. Amen? And that is exactly what we experience in God. There's a lot of experiences that we have in the Lord. Hindi lang tayo basta naniniwala may Diyos, but in our prayers, God answers prayer. And we really experience God in life by answering our petitions in life. Amen? Ngayon mga minamahal, pag-usapan na po natin itong ating paksa. Because we can experience God. Maaari talagang maranasan ng tao ang Diyos. Pero isang tanong, maaari ba talagang maranasan sa buhay ng tao ang Diyos? Maaari po ba? Ano ba ang kahulugan ng maranasan ang Panginoong Diyos sa buhay? Gaano po kahalaga na maranasan natin ang Diyos? Paano natin lubusan siyang mararanasan? Narito po ang ilang mga halagang katotohanan na gusto ko pong tingnan natin. Sabi po dito sa binasa natin, Philippians chapter 3 verse 10, I want to know Christ. I want to know Christ. I want to know Christ. Ang salita po ni Pablo, nais kong makilala si Jesus. Ang salitang mga kapatid na makilala, ang salitang makilala sa Greek word ay hindi mga kapatid isang trabaho ng isip. It's not just in the mind. Pag sinabing makilala sa atin sa mga Pilipino, makilala. Pag sinabing makilala, malaman lang yung pangalan, kilala na. Pero sa Israel mga kapatid, ang salitang makilala ay mas malalim. Pag sinabing makilala, mayroong kang koneksyon. Pag sinabing makilala mo, nakilala kita, may koneksyon ka sa Kanya. May malalim kang koneksyon. Kaya nang sinabi po ni Maria sa anghel, sabi ng anghel, magdadalang tao ka. Ang sabi ni Maria, paano mangyayari yan? Wala akong nakikilalang lalaki. Ang salitang nakikilala doon mga kapatid ay connection. Mas malalim na connection. Ibig sabihin, naranasan mo ang relasyon sa isang tao. Yun ang ibig sabihin ng makilala. Ngayon, ginamit yung salitang gnosis o knowledge sa Bible in Greek. Ibig sabihin makilala si Kristo, ang hangarin ng makilala at lubusang makilala ay hindi lang salitang malaman at tungkol sa isip, kundi ang makilala dyan ay maranasan ang Diyos. To experience God. And to fully experience God, ang malaman, ang makilala si Kristo. Sabi niya, yes, to know the power of His resurrection in participation of His sufferings, becoming like Him in His death. Mga kapatid, ang Diyos ay tunay na Diyos at buhay. Tunay po ang Diyos at buhay pa siya, buhay na siya noong paman, umiiral na siya sa kanyang sarili at ang kanyang pag-iral ay hindi nakadepende sa anumang bagay. Ang kanyang pag-iral ay hindi nakadepende sa kalinuman. Siya'y umiiral sa kanyang sarili at kumikilos na siya at lagi siyang kumikilos sa lahat ng mga bagay na nakikita natin at mga bagay na hindi natin nakikita. Sa awit 90 verse 2, nakasulat po ang ganito. Pwede ba natin makita yan? Before the mountains were brought forth, or even thou hadst formed the earth and the world, even from everlasting to
walang hanggan. Hanggang sa walang hanggan. From everlasting to everlasting, thou art God. Mula daw sa walang hanggan. Ano po mga kapatid ang dulo ng walang hanggan? Wala naman po nakakaalam na, no? At ang dulo pa ng walang hanggan sa dulo, na-i-imagine niyo po ba yung from everlasting to everlasting? You are God. Ang daigdig, mga kapatid, ay nagsimula sa isang certain point of time na nagkaroon ng earth. Pero bago nagkaroon ng pasimula ang daigdig, ang everlasting ay mas malayo kaysa sa pasimula ng daigdig. Kaya sabi ng Bible, ang Diyos daw ay umiiral na bago pa nagkaroon ng daigdig. At bago nagkaroon ng tao sa daigdig, ang Diyos ay umiiral na. At ang kanyang pag-iral, mga kapatid, bilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang patunay na talagang ang Diyos ay hindi dependent sa atin. Siya ay kumikilos na at laging kumikilos sa ating kalagitnaan. Ang Diyos ay laging gumagawa. Lagi siyang aktibong kumikilos. Ginawa niya ang daigdig, ginawa niya ang mga tao, ginawa niya lahat ng mga bagay, at hanggang ngayon, remember this, hanggang ngayon, ang pagkilos ng Diyos, gumagawa siya hanggang ngayon sa ating buhay. Kumikilos siya mula sa everlasting hanggang sa everlasting, hindi siya tumitigil sa paggawa. Ang problema, tayong mga tao, hindi aware na may gumagawang Diyos sa kalawakan. May Diyos na kumikilos, pero ang mga tao, may sarili rin tayong gawa. Trabaho dito, trabaho doon, biyahe dito, biyahe doon. May sarili ka rin mundo. Pero ang Panginoon, may sarili siyang istorya at daigdig na siya'y kumikilos mula sa everlasting to everlasting. He is existing and He is continuously working mightily on everything. Siya ay gumagawa at hindi siya titigil sa kanyang paggawa. Ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. At ang kanyang kapangyarihan ay dapat sana nararanasan ng lahat. Ang problema, mga kapatid, mayroon tayong sariling daigdig. Mayroon tayong sariling private life na gusto nating gumalaw dito sa ating iniinugang daigdig. Ang Diyos, mga kapatid, ang kumikilos sa lahat. Now, the problem is, ito mga kapatid ang problema. May pagkakataon na nararanasan ng tao ang Diyos. At may mga taong hindi nararanasan ang Diyos. Ang ating sinasabi ngayon, mga kapatid, kung ang Diyos ay gumagalaw at siya'y may ginagawa, hindi mo siya mapipigilan sa pagkilos sa anumang magandang layunin ng Panginoon. Etong mga tao ay pwedeng makaranas sa Diyos kung ang Diyos ay ating kikilalanin, aalamin ang kanyang plano, at sasama sa kanyang trabaho, at mararanasan natin ang Panginoon sa ating buhay. Ulitin ko po ang Diyos ay may sariling trabaho, pero tayo may sariling trabaho. Pero gusto mo maranasan ang Diyos, hindi mo mararanasan ang Diyos kung hindi mo siya kikilalanin, sasama sa kanyang purpose, at sasama sa kanyang trabaho. And only on that, ito po ang ating main idea, mga kapatid. Tingnan po natin sa ang ating main idea. Pwedeng ipakita natin si Sister Bex. Experiencing God is this. Experiencing God working through you of the things that only God can do. Experience God working through you of the things that only God can do by knowing and doing His will. Mga kapatid, siguro sana matapos ko ito ngayong linggong maipaliwanag na gusto. Bakit napakaganda nito, napaka-interesante nito, bagay na ito. Ang pagkilos natin, mga kapatid, sa daigdig ay dalawang bagay. Nakakaranas ng Diyos at minsan hindi tayo nakakaranas ng Diyos. May mga pagkakataong, may mga taong nagsasabing, blessed na blessed ako. Alam mo, ang sarap ng buhay ko, ang sarap ng pakiramdam ko. Pagkatapos may mga tao namang parang hindi ka maintindihan. Ano ba ang blessed na blessed? Ano ba yung pakiramdam ng blessed na blessed? Totoo ba yun? Tapos may mga taong nagsasabi, uy, na-experience ko si God. Tapos may mga tao namang nagsasabi, paano ka naman na-experience si God? May mga nagtataka, gulat na gulat, hindi ka maintindihan. Tapos may mga tao namang, at ikaw naman nakakapagsabi, naranasan ko ang Diyos. Ito ba, mga kapatid, ay subjective na bagay lang?
Ito kayo, nakadepende lang sa isip mo, tumatakbo lang sa isip mo yan, baka ano mo lang yan, nag-hallucinate ka lang. O baka naman, delusion mo lang yan, sabi mo may Diyos pero wala naman. Kaya ngayon, bakit question natin yan? Sasabihin natin, totoo bang may mga tao nakakaranas sa Diyos at may mga tao hindi nakakaranas sa Diyos? Mga minamahal ang sagot sa Bible ay malinaw. Man can experience God because God can work through us of the things that only God can do. Of the things that only God can do. Mga kapatid, iba yung naranasan mo ang Diyos ng mga bagay na hindi mo sukat akalain magagawa mo sapagkat ginawa ng Diyos sa buhay mo. May mga bagay na kaya mo namang gawin, katulad na pagsubok ng pagkain sa bibig. Hindi mo naman pwede sabihin, God can work mightily by eating. Nung kumain ako mga kapatid, kumilos ang Panginoon sa buhay ko. Hindi na doon mga kapatid, hindi na natin gaanong ma-identify doon ang pagkilos ng Diyos. Though in some sense, sa kanyang tinatawag na pagkilos sa kalahatan, generally, ang Diyos, mga kapatid, kumikilos doon. Pero ang sinasabi kong experiencing God, mararanasan mo pa ang Panginoon sa mga bagay na extraordinary. By special providence, we can experience God. Let's say, for example, katulad ng mga lingkod ng Diyos sa Bible, si David, si Moses, si Noah, they all said one thing. Sabihin nila, I met God. I experienced God. Naranasan ko ang Diyos. Wala na pong sasarap pa sa buhay ng isang tao na naranasan niya ang Diyos sa buhay mo. Na binago ang buhay mo, na lumalakad ka sa kalooban ng Diyos, na nararanasan mo ang kapangyarihan ng Panginoon na gumagawa sa buhay mo. Wala nang higit pang mas makabuluhang buhay na mapapangarap ka, kundi ang buhay na nararanasan ang Diyos sa araw-araw ng buhay mo. At iyan mga kapatid ang gusto kong tukuyin dito sa experiencing God. Pinag-uusapan natin sa buong Enero mga kapatid. We are talking about the will of God, but today I extended that topic, God's will and experiencing God. God's will and experiencing God. Kaya mahalaga na alamin natin ang kalooban ng Diyos because when you know God's will and do God's will, you can experience God's power in your life. Tingnan niyo po ito mga kapatid. May tatlong bagay. Mararanasan natin ng Diyos kapag kinikilala natin siya, inalam natin ang nais niya, sinunod natin ang kanyang kalooban. Sabi po dito, Juan 17:3, mayroon pong talata dito. Unang. Upang maranasan naman Diyos, kailangan kilalanin natin siya. Let's take a look at this. Ito ang buhay na walang hanggan. Ang kilalanin kanila ang iisa at tunay na Diyos at si Jesucristo na iyong sinugo. Ang buhay na walang hanggan pala mga kapatid ay hindi lang isang salita, kundi isang karanasan. At ang makilala mo daw ang Diyos, maranasan mo ang Diyos, ay magbibigay sa iyo ng buhay na walang hanggan. Sa pagkilala pala sa Panginoon, nagsisimula ito sa ating karanasan sa Diyos. Sabi ni Jesus, ang buhay na walang hanggan ay ang makilala ng lubusan ng Diyos. Hanggat hindi mo nakikilala ang tunay na Diyos, walang kabuluhan ang lahat ng bagay sa ating buhay. Hanggat hindi mo nakikilala ang Panginoon, walang kabuluhan ang ating mga karanasan sa buhay. Hindi magiging kapangarap ang karanasan mo. Magbigay po kayo ng mga experience na mga magaganda. Pumunta kami sa Baguio. Pumunta kami sa Boracay. Na-promote ako. Ano pa? Nag-asawa ako. Diba? Mga ganyan. Nagtapos ako sa pag-aaral. Nagtapos ako ng master's degree. Kung ano-ano. Na sabihin natin, mga karanasan, sabi natin mga magagandang bagay. Ang sasabihin natin, yan ay karanasan ko. Pero mga kapatid, ang pinakamahalaga, ang sasabihin niyo at hindi niyo makakalimutan kapag maranasan mo ang Diyos, hindi mo makakalimutan.
Si Moses, nag-aral siya sa Egypt ng lahat ng kaalaman, ng arts, ng music, ng philosophy. Nag-aral din po si Moses. Pero nang maranasan niya ang Diyos, hindi niya na nakalimutan ang karanasan niya sa Diyos, sapagkat ang karanasan ng tao sa Diyos ay hindi na kayang ipagpalit sa anumang bagay sa daigdig na ito. Lagi mo nang iniisip, lagi mong pinananabikan, gusto mong maulit, sapagkat ang maranasan sa ang Diyos ang pinakamahalagang karanasan sa buhay ng tao. Amen? Amen. To experience God. But to experience God, you must know God. Nang maranasan ni Moses ang Diyos, ay nakilala niya ang Diyos. Balik ka rin. Nang makilala na ang Diyos, naranasan niya ang Diyos. Sabi ni Jesus, ito ang buhay na walang hanggan, ang makilala kanila. Marami tayong pwedeng ipagmalaking karanasan. Gusto ko nito, exciting ito, nakakain ako ng pinakamasarap na Japanese food. Kahit anong mga karanasan nyo sa buhay nyo, pwede nyo sabihin, gusto ko yung karanasan, hindi ko na makakalimutan. Pero wala nang ihigit sa maranasan mo ang Diyos, lalamang yan sa anumang karanasan mo sa buhay sa daigdig. Because when you know God, you will start experiencing God. Pag nagsimula mo makilala ang Panginoon, doon muna sa mararanasan. Hanggat hindi mo pa nakikilala ang Panginoon, hindi mo siya mararanasan. Sa totoo lang mga kapatid, masasabi ko na ang tao hanggat hindi nasusumpungan ang Panginoon sa kanyang buhay, hindi ang Panginoon kikilos ng may kapangyarihan sa kanyang buhay. Kaya yung mga taong naligaw ng landas, di ba may mga taong nagpasawa muna sa alak, nagpasawa muna sa mga sugal, nabuhay sa kasamaan, sa kahalayan, sa maraming kalikuan, at pagkatapos nasumpungan ang Panginoon, nakilala ang Panginoon, sila nagpapatutuo at sinasabi nila sa kanilang sarili, I met God. I met God. Yung nag-iiba ang buhay mo pag na-experience mo si God. Pag nakilala mo ang Panginoon, saka mo lang siya nararanasan. Pag nakita mo ang kanyang kalooban, nalaman mo ang kanyang nais, pag narinig mo ang kanyang salita, doon mo siya naiinkwentro. Si Moses, mga kapatid, particularly, nung hindi pa niya na-encounter ang Panginoon, ang kanyang mga karanasan, ordinaryo. Lahat, ordinaryo. Pagkain niya, katulad mo, kumakain din. Sa bibig din. Hindi sa ilong. Si Moses, parehas din natin. Mumuya, ngipin din. Hindi bagang. Sa lahat ng bagay, parehas mo. Pero mga kapatid, itong nangyaring pambihira nang makita niya ang Diyos. Hindi naman talaga literally nakita niya ang Diyos, kundi na-enkwentro niya ang Diyos on a burning bush. On a burning bush. May nakita siya mga kapatid, nagliliyab na puno. Hindi naman daw natutupok, pero nagliliyab. Ang sabi sa Bible, tumawag ang Panginoon mula sa burning bush at sabi, Moses, Moses, Moses. Napanood niyo na po yung pelikula, hindi ko na ikwento ng lubusin. Nagulat si Moses, pagkatapos tinanong niya, nagpakilala ang Panginoon sa kanya, sabi sa kanya, alisin mo ang iyong tanyabag sapagkat ang kinatatayuan mo ay gagong banal. Tapos inalis niya yung kanyang tanyabag. Nakita ng Panginoon si Moses. Nakita ni Moses ang Panginoon sa pamamagitan ng burning bush. Mula nung oras na magpakilala ang Panginoon sa kanya, sabi niya, I am who I am. Yun na ang nagbago ng takbo ng buhay ni Moses nang makilala ang Panginoon. Sa karanasan po natin sa buhay, mga kapatid, ang makilala ang Diyos ang higit sa lahat. Kasi sabi, ang buhay na walang hanggan daw ay darating pag nakilala mo ang Diyos. Wala kang buhay na walang hanggan kung hindi mo makikilala ang Diyos sa buhay mo. Pwede marami kang mga tagumpay, marami kang mga naabot sa buhay mo. Pero pag hindi mo pakilala ang Panginoon sa buhay mo at hindi mo pa siya nakikilala ng lubusan, walang kabuluhan na lahat. Sabi ni Pablo, walang kabuluhan sa akin ang anumang bagay. Ang lahat ng mga bagay ay inarin kong sukan lamang upang tamuhin ko si Kristo. Tingnan niyo po ito, Pilipos, Kapitulo 3. Buksan po uli natin ito.
Philippians chapter 3 verse 7. Gayunman ang mga bagay na sa akin ay naging pakinabang, inari kong kalugihan, alang-alang kay Kristo. Higit pa roon, sabi sa verse 8, ang lahat ng mga bagay ay inari kong kalugihan, dahil sa higit na kahalagahan, na makilala si Kristo Jesus na Panginoon ko. Sabi niya, itinurin ko na lang ang mga ibang bagay na wala ng kwenta. Ang ibang mga bagay na pinagmamalaki ko, itinurin ko nang wala ng kwenta. Nang makilala ko si Kristo. Ang sabi niya, may bago akong pinahahalagahan ngayon. Ang makilala ko si Kristo. Sabi po dito, yea, doubtless, and I count all things but loss for the excellency of the knowledge of Christ Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, and do count them but dung. Medyo malalim. Dung. Ibig sabihin ng dung, walang kabuluhan or vain. That I may win Christ. Ano yun? Hindi, meron yung kaulugan, may makikita kayo siya. Sabi niya, wala nang duda ha, doubtless, I count all things loss. Mga kapatid, loss. Okay ba kayo na ang inyong negosyo ay loss? Net loss? Okay ba? Net loss ako. Wow! Panalo! Mga kapatid, loss. Ha? So, sabi niya, loss, wala yan. Walang kwenta yan, mga bagay. For the excellency of knowledge, compared with the knowledge of God, na makilala ko ang Diyos, ayan. Siguro kung may hawak-hawak si Pablo na laptop, ganda ng laptop ko, biglang nakilala niya si Jesus, biglang iba-libag din yung laptop, bumalaan. Sira. Pero sabi ni Pablo, ang mahalaga, nakilala kita, Panginoon. Siguro kung mayroon siyang pinagmamalaking mga diploma, sabi niya, wow, at last, ako'y nagtagumpay, pero nang makilala si Jesus, biglang iginalibag niya. Takto niya. Siguro kung may nakapangasawa si Pablo, ang ganda babae, biglang nakilala si Jesus, agis niya. Ano gano'n? Naiintindihan niyo kung mga kapatid sa simple mga illustration. Naiintindihan niyo na, ang laki ng bagay na nakuha niya, bigla niya na itatapon ng mga bagay. Hindi naman sa may problema si Pablo sa pagiging magugulatin. Hindi naman gano'n. Tinuturo ni Pastor, iba na si Pablo. Pero mga kapatid, sinasabi ko dito, totoo, ang kanyang pagkakilala, ang experience sa Panginoon. When you start knowing God, you will experience God. Amen? Pag nakilala mo kasi ang Diyos sa buhay mo, saka mo siya mararanasan. May mga taong hindi nila nararanasan ang Panginoon. May mga taong ang tanong, anong Diyos? Di ba? Hindi pa nila alam. May mga napangaralan daw po ngayon sa isang lugar dito po sa Bicol na hindi alam ang Diyos. Kaya nakakaawa. May mga tao rin talagang walang alam tungkol yan. Though karamihan naman mga tao sa Pilipinas nagsasabing Kristiyano at kilala ang Diyos, pero sa ibang parang nakikita pa rin sa buhay na parang walang Diyos. Kahit sabihin mo daw na may Diyos, kapag hindi mo pa rin talaga nakikilala ang Diyos, wala pa rin. Ang totoong nakakilala sa Diyos ay ang mga taong nasa Panginoon sumusunod sa kanyang kalooban. Kaya ang pagsunod sa Panginoon, ang pagkakilala sa Panginoon, at ang pagsasabi mong nararanasan ng Panginoon ay interchangeable yan. Pag sinabi mong nakikilala mo ang Diyos, dapat sumusunod ka sa Diyos, ipinamumuhay mo ang kanyang salita. Sa mga nakakilala na sa Panginoon, nagsasabi na talaga tayo, ang pinaka-importante sa buhay ko, nakilala ko si Kristo. And that is why we experience God in life. Tulad ni Pablo, makikilala mo ang Panginoon, mararanasan mo ang Diyos. Pag sinabi mong pagsamba, tumatakbo na agad sa isip mo. Masarap ng pagsamba sa Panginoon. Alam nila yung pagsamba. Prayer. Pag inaalala agad yung salitang prayer, punong-puno na yung kanyang espiritu, alam niya, Diyos na naman yan. Sinod na naman yan. Cell group, pag binanggit pa lang yung sabi ng cell group, talagang tumataas yung adrenaline. Ay yan, si Lord yan. Alam mo yun. Alam mo yung mga kapatid, na nagre-rehistro sa isip mo yung lahat ng mga bagay na karanasan mo sa Diyos. Because when you know God, you will start experiencing God. Because God wanted our personal relationship with Him. Gusto niya talaga may relasyon tayo sa Kanya. Kaya,
Hanggat hindi mo siya nakikilala, hindi ka nagkakaroon ng relasyon sa Panginoon, wala kang experience sa God. Sino lang ang may experience sa God? Those people who knew God, accepted Jesus as their personal Savior in Lord, and in the Lord. Hanggang ngayon ay nasa Panginoon. Ikalawa, mga kapatid, upang maranasan ng Diyos, kinakailangan alamin mo rin ang kanyang kalooban. Ephesians chapter 5 verse 17. Sabi po dito, Ephesians 5:17. Tingnan niyo po ito ha. Kaya't huwag kayong maging hangal. Unawangin ninyo kung ano ang kalooban ng Diyos. Gumagawa ang Diyos, mga kapatid, pag nakilala mo siya sa buhay mo. Ikalawa, gumagawa ang Diyos pagka inalam mo ang kanyang kalooban. Mararanasan mo ang Diyos. You will start experiencing God when you know His will. Kasi, halimbawa, nandito ang Panginoon nagtatrabaho. Ang kanyang trabaho ay kung ano ang kanyang plano. Tandaan niyo po yan, mga kapatid. Kumikilos ang Panginoon sa kanyang plano. Kung ano ang kanyang plano, doon lang siya gumagalaw. Hindi niya gagawin ang bagay na hindi niya ninanais, hindi niya pinaplano. Ngayon, ito ang tao. Nandito ang tao. Nandito sa babang ito, masyadong malayo. May sarili rin tayong gusto. Gumagalaw tayo sa ating sariling gusto. Tama? Kung gusto mong magpayaman, gagalaw ka doon sa linya ng pagpapayaman. Kung gusto mong sumikat, gagalaw ka doon sa linya ng pagpapasikat. Doon ka gagawa. Puro doon ang iyong pagkilos. Ngayon mga kapatid, ang problema doon, hindi mo doon mararanasan ang Diyos kasi hindi niya yung layunin. Ang layunin mong magpasikat, ang layunin mong magpagyabang, ay hindi niya layunin. Ang layunin ng Panginoon, gumawa ng katuwiran. Gumagalaw lang siya doon sa linya niya. Ikaw, gagalaw ka dito sa linya mo dahil ito ang layunin mo, ito ang purpose mo, gagawa ka doon. Ang problema, hindi kayo nagpapang-abot. Gumagalaw ka dito, hindi mo nararanasan ng Diyos. Ang Panginoon, narito, gumagalaw ng kanyang layunin. Ayon sa kanyang pagkilos, gumikilos siya. May sarili ka rin mundo. Gumagalaw ka doon sa purpose mo. Different from God's purpose. Anong gagawin mo, kapatid? Anong gagawin mo? Upang maranasan mo ang Diyos, babaguhin mo ang layunin mo, tatanggihan mo ang sarili mo, aayon ka doon sa kalooban ng Diyos, lilinya ka dito sa linya na ito ng Panginoon, at mararanasan mo ang Panginoon sa buhay mo. That's the point. That's the only point in which we can experience God. Hindi mo pwedeng maranasan ang Panginoon. Ang iba naman yung takbo ng buhay mo. Alam mo ba, gusto ko gumatay. At alam ko, sinasamahan ako dito ng Panginoon. Hindi pwedeng gawin yan. At hindi mangyayari yan. Sapagkat ang Panginoon ay hindi aayon sa masama. Hindi niya kailanman gagawin ang anumang labag sa kanyang gusto. Amen? Hindi niya pwedeng suportahan ang bagay na hindi niya plinano. Ang plano ng Panginoon laging mabuti. Ang plano mo minsan masama. Kaya kung hindi ka mag-a-adjust at magbabago ng iyong purpose, hindi mo mararanasan ang Panginoon sa buhay mo. The same with Moses. Si Moises, mga kapatid, ano ang kanyang plano? Ano ang kanyang mga ambisyon sa buhay? Ano ang kanyang gusto? Si Moses ay simpleng Prince of Egypt. Later on, naging ano si Moses? Nanood po ba kayo mga kapatid? Nagbasa ba kayo ng istorya ni Moses? Ano nangyari bandang muli sa buhay ni Moses? Lumaya siya sa Egypt. Nakapatay siya sa Egypt. Ano naging buhay niya sa Midian? Naging siya minero. Nagmina ng mga coal. Naging siya pastor. Simple lang gusto niya, pasto lang. Narinig niya yung mga tupa, naamoy niya yung mga tupa, at amoy tupa na rin siya. Saan ay ito? Pwede ito. Pero mga kapatid, wala siyang karanasan sa Diyos. Nararanasan niya si God. Nararanasan niya gumagawa ang Diyos sa mga tupa niya. Mayroon na bang mga kulog-kulog? Mayroon na bang mga biglang sumasambulat na kung ano? Wala. Simple lang kasi ang purpose niya eh. Ang kanyang purpose, sarili niya. Mga kapatid, tingnan nyo nagbago, all of a sudden, nagbago ang lahat kay Moses. Nang isang araw, ma-meet niya ang Panginoon at makilala niya ang Diyos at malaman niya kung ano ang purpose ng Panginoon. Ang sabi ng Diyos, ako nga.
Sa ibang salita, ako si Yahweh. Nais kong ilabas ang aking bayan sa Ehipto, nakikita ko ang kanilang paghihirap, at gusto kong ilabas sila sa pamamagitan ng aking kamay. Gusto kong gamitin ka. Ngayon, alam na ni Moises kung anong purpose ni Lord. Ang purpose ni Lord, ilalabas ang Israelita mula sa Ehipto sa pamamagitan ng kamay ng Panginoon, gagamitin siya. Ang layunin ni Moises, magpapastol. Ang layunin ng Panginoon, magpapastol. Parehas po sila magpapastol. Kaya lang, ang iba ang layunin ni Moses, magpapastol ng mga tupa. Ang layunin ni God, magpapastol ng Israel. Ngayon sabi ni Lord, anong Moses gusto mo? Sasama ka sa akin, magpastol ka ng mga tao, pagpastolin mo yung mga tupa mo, hindi kita dyan sasamahan. Dito, sasamahan kita. Nang malaman ni Moises yung purpose ni God, sumama si Moises, at nang malaman ni Moises ang layunin ng Panginoon, naranasan niya ang Panginoon sa kanyang lugar. Nakikita niyo mga kapatid kung ano ang kaibahan pag alam mo ang kalooban ng Diyos? Pag alam mo ang kalooban ng Diyos at lumakad ka dun sa kalooban ng Diyos na yun, mararanasan mo na ang Panginoon. Nang malaman ni Moises ang tungkol sa pagpapalabas ng mga Israelita sa Egypt, mga kapatid, tingnan niyo, anong purpose ni Lord? Ilabas ang mga Israelita sa Egypt. That's purpose. Ano layunin ni Moses? Pastol lang ng mga tupa, magkaiba. Tingnan niyo po mga kapatid, pwede bang sabihin ni Moises, Lord, maghanap ka na lang ng iba, magpapastol ako ng tupa. At nararanasan ni Moises ang mga tupa, pinagpala ng Panginoon. Dumami yung mga tupa. Biglang nagkaroon ng mga higanting mga tupa. Mga kapatid, imposibleng mangyari kumilos ang Panginoon sa mga bagay na hindi niya plinano. Pero ano nangyari kay Moises? Dati walang mga himala na maranasan ni Moises ang kalooban ng Panginoon. Ano nangyari? Nagkaroon ng mga salot. Yung tungkod naging ahas. Yung kanyang kamay nagkakaroon ng ketong, biglang pag ipinapasok sa kanyang bulsa, nawawala yung ketong. Hinati niya yung dagat na pula, nakalakad sila sa dagat na pula. Sumunod ang mga Israel, ang mga Egyptians, nalunod sila doon. Nakaranas sila ng kapangyarihan ng Panginoon because Moses knew the will of God. Sa kalang nararanasan ng Diyos pagka nandiyan ka na sa kalooban ng Diyos. When you know God's will, when you start knowing God's will, saka mo nararanasan ang Panginoon. So, sa pag-alam sa kalooban ng Diyos, mga kapatid, sabi ni Pablo, huwag kayong hangal, unawain niyo kung ano ang kalooban ng Diyos. Pag naintindihan ko ang plano ng Diyos sa buhay ko, saka ko nararanasan ang Panginoon. Kumbaga mga kapatid, sa isang payong, kunyari ito mga kapatid ay isang payong, ito ang kalooban ng Diyos, this is the umbrella of God's will. Pag andito ako sa gitna, mga kapatid, ng kalooban ng Diyos, diyan ko mararanasan ang blessing, ang protection, ang power ng Panginoon. Pag lumabas ako sa umbrella ng will of God, nandito ako, hindi ko mararanasan ang protection ng Panginoon. Malayo ako sa protection ng Panginoon. Malayo ako sa power ng Panginoon. Sapagkat ang power ng Diyos, ang protection ng Panginoon ay nasa under the umbrella of God's will. Pag nasa iloob ka ng kalooban ng Diyos, saka mo mararanasan ang Diyos. Lumabas ka sa kalooban ng Diyos, hindi niya na yung teritoryo, hindi na niya yung kalooban, hindi mo siya dyan mararanasan. Kaya dalawa lang ang pinagpipilian natin sa araw-araw. Gagawa ba ako ng kalooban ng Diyos o lalabas ba ako sa kalooban ng Diyos? Mararanasan ko ba ang Panginoon o ang sarili ko na namang plano? Kaya pag sumusunod ka sa kalooban ng Diyos, may protection, may blessing, mayroong power. Pero pag lumalabas ka sa kalooban ng Panginoon, hindi mo nararanasan ang Panginoon, sarili mo, kabiguan, kalungkutan, frustrations, because you are not in the will of God. Pero mga kapatid, pumasok ka uli sa umbrella of God's will. Saka mo nararanasan ang Panginoon. Halimbawa, sample ko po mga kapatid. Halimbawa, sa bahay, ang plano mo dahil babae, sabi ng Bible, magpasakop sa asawang lalaki. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawang lalaki. Sabi mo, hindi. Ayoko. Hindi ka sumusunod sa kalooban ng Diyos, ha? Sabi ng Bible, pasakop ka sa asawang lalaki. Pero sabi mo, hindi. Mas matalino naman ako sa asawa. Ang asawa ko hindi nga nakatapos ng high school yan. Ako, college degree. Ano ko susunod dyan? Ngayon mga kapatid, tingnan mo nangyari sa'yo, ha? Tingnan mo nangyari sa'yo. Hindi ka magpasakop sa asawa mo. Ano nangyari sa
sa diskarte nyo. Hindi nagtagumpay yung plano mo, ang asawa mo nang lupaypay sa kanyang trabaho, hindi mo siya sinuportahan, hindi siya na-inspired, at ang asawa mo naghanap ng magpapasakop sa kanya. Sabi mo, at least, wagi ako. Wagi ka, talo ka. Hindi ka mananalo. Kasi kapag ka hindi ka sumusunod sa kalooban ng Diyos, may consequence. May consequence. Hindi mo pwedeng sabihin, kasi ba't naman kasi sinabi ni Pablo yan? Wala sa lugar eh. Siguro nung araw, yung mga tao Ilocano na, at moderno na ang panahon, medyo iba na. Mga kapatid, huwag mong subukin ang salita ng Diyos. Pag nalaman mo ang salita ng Diyos at nilabag mo ang salita ng Diyos, may consequence yan. Wala kang protection. Hindi ka under the umbrella of God's will. Mga kapatid, aayusin mo konti yung istorya. Ha? Kasi medyo na pumangit konti yung istorya natin. Ngayon mga kapatid, eto na. Sabi ng Panginoon, magpasakop ka sa asawa mo. Ang asawa mo naman, medyo hindi mo rin maintindihan ng utak niya. Mahirap intindihin, parang alien. Asawa ko. Iba-iba. Pero sabi ni Lord, magpasakop daw ako eh. Pasakop, struggle ka. Sabi mo, sige na nga. Alam nyo kapatid, anong nangyari sa asawa mo? Nag-submit ka sa kanya kahit medyo mga tagilid yung kanyang transaksyon. Sige na, darling. Kaya natin yan, darling. Submit ka eh. Pero nga, kapatid, anong nangyari sa asawa mo? Anong nangyari sa asawa mo? Hindi siya Kristiyano, ha? Hindi siya Kristiyano. Pero nag-submit ka sa kanya. Sabi na, nakakatuwa itong asawa mo. Ang pinag-aralan, pero nakukutuwa ko. Hindi nauuto. Mas submit sa akin. Ano siya, natatouch siya doon. Ang balik nito, kung ako hindi ko mapapasakot sa sarili ko. Ito, sunod sa akin. Diba parang gano'n, gulat na gulat siya. Nabagabag yung buhay, yung puso niya. At isang araw, tinanong ka, bakit ganyan ka? Bakit ang mait mo? Sabi mo, kasi si Lord binabubuhay ko. Ayun, saka mo nadala sa Panginoon. Hindi ka talo, wagi ka pa rin, kahit sinusunod ka sa asawa mo. Nauunawaan niyo mga kapatid, panalo ka pag sumusunod ka sa kalooban ng Panginoon. When you are under the umbrella of God's will, laging may blessing dyan, lagi kang panalo dyan. Pero kinakontest mo ang kalooban ng Panginoon. Kaya nga, si Moses mga kapatid, medyo nag-struggle din siya. Pinag-Lord, paano naman yan? Ano yun? Paraon yung lalabanan ko doon, paano ko yung tatalunin? Hindi ko yung kaya, pero sabi ng Panginoon, sumunod ka lang, Moses. Pag sumunod ka sa kalooban ko, makikita mo. Mga kapatid, kung nag-discarte si Moses sa kanyang sarili, mananalo ba siya? Nakakita kaya tayo ng isang dagat na hinati? Mga kapatid, nakakita kaya tayo sa kasaysayan ng daigdig ng isang dagat na hinati kung walang isang Moises na kumited sa kalooban ng Diyos? Pero nagkaroon ng isang pambihirang kasaysayan, nagkaroon ng kakaibang kasaysayan. May isang Red Sea na na-divide, na nahati, at dumaan ang mga Israelita doon because of one committed person to God's will. And it is Moses. Nang magpasakop siya sa kalooban ng Diyos, nang sundin niya ang kalooban ng Diyos, na bago ang kanyang karanasan, naranasan niya ang Diyos, and that is experiencing God. Mas masaya ang maranasan ng Diyos kapag ka sumusunod sa kalooban ng Panginoon. When we start committing ourselves to God's will, we open many doors of blessings and opportunities. Ito mga minamahal ng mga kapatid, sabi ng Panginoon. Ang sabi niya, huwag kayong hangal, unawagin ninyo kung anong kalooban ng Diyos. Sapagkat sa kalooban ng Diyos, mayroon pong blessing. Si David, ang sabi niya, mahal na mahal ko ang kalooban ng Panginoon. Pinakananasa ko ang iyong salita. Kaya nga po mga kapatid, si David, laging sumusunod sa kalooban ng Diyos. Hinahanap niya ang kalooban ng Diyos. Kaya eto mga kapatid, ang panghuli. Upang maranasan ng Diyos, kailangan sundin ang kanyang salita. Santiago 1:25. Upang maranasan ng Diyos, kailangan sundin ang kanyang salita. James 1:25. Ngunit, kayo po ang magbasa. Ngunit, nakita niyo kung sino pinagpapala sa kanyang gawa? Ang sumusunod sa kalooban ng Diyos. Pag kanalaman mo ang kalooban ng Diyos at ginawa mo ang kalooban ng Diyos, you will experience God.
you will experience Him. Hindi mo mararanasan ang Diyos kung hindi mo susundin ang kalooban ng Panginoon. Naalala ko mga kapatid yung isang istorya ng isang church. Hindi dito sa atin. Pero sila mga kapatid ay namumroblema. Namumroblema kasi maliit ang kanilang church at gusto po nilang magpatayo ng sarili nilang church. Kaya lang, yung kanilang lote, tagilid. Tagilid mga kapatid, nakatagilid. Tagilid yung bundok. May pantay na lugar, pero yung kanilang lugar, yung tunay na lote nila sa likod, mas malawak, pero nakaslope na ganyan. Hindi sila agad kumilos. Ang ginawa nila mga kapatid, nag-pray sila. Inalam nila kung anong kalooban ng Panginoon. Panginoon, ano pong kalooban ninyo? Hindi po sila agad kumilos ng diskarte. Ang ginawa nila, inalam nila ang kalooban ng Diyos. At nang malaman nila ang kalooban ng Diyos, sinunod nila yung plano ng Panginoon sa kanilang buhay. Ang nangyari mga kapatid, isang araw, may pumunta pong hindi kilalang lalaki sa maliit na church na yon. At nagtatanong, sabi, ako po ay isang engineer ng ganitong construction company. At inaalam po namin sino may-ari ng bundok na yan. Sabi niya, kami po yan. Kami po. Pwede po ba, sabi nila, pwede po ba namin bilhin ang inyong panambak? Aalisin namin ang mga lupa na yan, papatagin namin yan. Babayaran namin kayo ng mga lupa na makukuha dyan. At papatagin lang namin ang lupa. Biruin niyo mga kapatid, wala silang kaalam-alam. Wala naman silang nilapitan na, oy, pukantayin niyo naman yan. Ang Panginoon lang ang kausap nila, ang Panginoon ay gumawa, at naranasan nila ang Panginoon. Look at how we experience God when we obey God. When we just obey God and know God's will, we depend on God totally, we will be amazed of what can we experience from God. Mararanasan niyo Diyos, kagulat-gulat na maraming mga bagay na babago. At ang mga pangyayari umaayon sa takbo ng kalooban ng Panginoon. At maraming mga, kung itutuloy mo mga coincidence na nangyayari, pero sa Panginoon, iyan mismo ang kanyang plano. And you are now experiencing God. When? When we obey God. Sumuhay ka sa Panginoon, hindi mo mararanasan ang Panginoon. Sumuhay ka sa kalooban ng Panginoon, wala nung mga blessing na yon. Sumunod ka sa Panginoon, kahit anuman ang kahinatnan ng bagay na yan. Pag sinunod mo ang kalooban ng Panginoon, siguradong nasa linya ka ng kalooban at kapangyarihan ng Diyos. Always remember, ang pagsunod lang sa kalooban ng Panginoon ang mayroong autoridad ng Diyos. Kaya hanggang sa matapos ang kanyang kalooban sa buhay mo, sundin mo lang yan sapagkat sa dulo hindi ka magsisisi. Makukuha mo ang kalooban ng Panginoon, mararanasan mo ang kapangyarihan mo. Sa buhay ko mga kapatid, lagi kong isinasample sa buhay ko. Bago ako nagpunta sa ministeryo dito sa Naga, at bago ako napunta sa Manila Bible Seminary, ang aking ministeryo ay napakasimple lang sa napakalayong lugar, sa Siruma. Kontento na ako doon. Sabi ko, Panginoon, okay na sana ito sa akin. Pero habang naglalakad po ako doon sa malawak na kaparangan, umupo ako sa galit at sabi ko, Panginoon, dito mo ba talaga ako dinalo? Nanalangin ako sa Panginoon ng buong tayo, hindi ko yung malilimutan. Sinabi ko sa Panginoon, Lord, dalhin mo ko sa kalooban. Gusto ko ng kalooban mo. Gusto mangyari ang kalooban mo sa buhay ko. Hanggang hindi ko yun makakalimutan na moment na yun na sinabi ko sa Diyos, Lord, I really want your will, Lord, in my life. Gusto ko lang, Panginoon, maranasan ka. Susunod ako sa iyo, alam ko, pag sinunod sila, maranasan kita. Hindi ko alam kung paano, hindi ko alam kung saan ako dadalhin dito, basta susunod ako. Nagkaroon ako ng commitment na rin sa Diyos. Nangyari kalooban mo doon sa buhay ko. Mga kapatid, pagkatapos nun, sunod-sunod na ang mga oportunidad na dumating sa buhay ko. May tumatawag sa akin, hindi naman ako makikiusap. Gusto kong mag-aral ng seminaryo ng mga kapatid, pero wala silang alam. Walang alam ang mga
mga kakilala ko na naging sponsor ko na galing po sa ibang bansa, wala silang alam na kung sino ako at mag-aaral ako ng theology. Wala po silang alam. Pero ang lahat ng bagay na yun, nagugulat ako, may naghahanap sa akin, may tumatawag sa akin. Kung kailan naman, hindi naman nila alam na gusto ko rin mag-aral sa seminary. Lahat nagkalakip-lakip. Ang sabi nila, ako na ang sasagot sa pag-aaral mo at napagtapos ko ako sa pag-aaral ng seminary, hindi ako nagastos sa sarili kong Google at nakapagtapos ako doon sa biyaya ng Panginoon. Sunod-sunod ang nangyari. Mga kapatid, gusto ko pong tiyakin sa inyo na nangyari yan sa buhay ko. At hindi ako nagkamaling pinagdesisyonan kung sabihin ko sa Panginoon, Lord, kung anong kalooban mo dyan, ako susunod, lalagay ako dyan. Kung kailangan mag-adjust ako sa sarili ko, iwanan ang mga plano ko, a-adjust ako sa kalooban mo, lilinya ako sa kalooban